lahat. Nagbarikada ang mga residente sa harap ng East Rembo Elementary School sa Taguig. Hinarangan nila ang mga gurong may dalang ballot box at iba pang election paraphernalia. Takot nila, baka magkadayaan. Nagkatensyon din sa bilangan sa Barangay Tanyong sa Marikina. Sinita ng taga-suporta ng isang kandidato ang mga miyembro ng Electoral Board na inabutan nilang nagbubukas ng ballot box. Nakapagproklama pa kaya ng nanalo sa dalawang barangay na yan? Abangan mamaya. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. 19 patay sa gitna ng barangay Sangguniang Kabataan election sa bansa. Meron pa mga sugatan sa gawa ng balota. OMELEC, balak kasuhan ng mga guro at pulis na biglang nag-back out kahit pinag-training para sa eleksyon. Ilang pasahero humahabol sa pag-uwi sa kanilang probinsya ngayong undas. At mga caretaker ng mga puntod sa Manila South Cemetery nagmahal ng singil. Presyo ng ilang gulay tumaas ng hanggang 40 pesos. Pati bigas, nagmahal ulit. LPG rin, may 5 pesos and 50 centavos na taas sa presyo ng kada tangke. Ika-4 na sunod na buwan na yan. 15 empleyadong inakusahang nagdodroga sa Compostela, Cebu. Kalahating araw ikinulong sa kwarto saka binugbog. Israel, tinapla ang mga panawagan ng ceasefire o tigil putukan laban sa militanteng grupong Hamas. Nanay ng dalawa sa mga batang hostage ng Hamas nagkwento sa pamamagitan ng animated film. Mga customer sa isang restaurant sa Amerika nagtakbuhan nang biglang pumasok ang isang usa. At silipin ang mga trending na Halloween costume ng mga sikat sa Shake, Rattle, and Ball. Walang tulugan ang mga botante sa pagbabantay ng bilangan ng boto sa kani-kanilang barangay. Sa takot na magkadayaan, hinarang ng mga residente sa Taguig ang ilang gurong may dalang balota. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nagkatensyon ang canvassing para sa barangay at SK elections sa East Rembo Elementary School sa Taguig kagabi nang magbarikada ang mga residente. Ayaw kasi nilang palabasin ng eskwelahan ang mga gurong nagsilbing poll clerk at may hawak na mga ballot box. Wala pa man daw kasing napoproklamang panalo, ibinabalik na sa local COMELEC office ng Taguig ang mga ballot box at iba pang election paraphernalia. Takot nila, baka magkadayaan. Ang gusto namin yung bilangin na dito yung mga balota at iproklama kung sino yung nanalong kapitan. At hindi dapat dalhin doon sa dapat nilang pagdadalhan kasi hindi naman doon yung maninilbihan yung kapitan dito naman sa East Rembo Giit naman ng mga guro, duplicate copies lang naman ang hawak nila at hindi ang original na election returns. Sinasabi nila na baka raw snatching ng balot, madaya, hindi po totoo yan. Mag-aalas 11 na ng gabi nang tuluyang makalabas ang mga poll clerk sa eskwelahan matapos eskortan ng mga pulis. Inabot naman hanggang madaling araw ang bilangan sa East Rembo Elementary School at iprinoklama rin agad ang mga nanalo. Nagkaroon din ng tensyon sa bilangan sa Barangay Tanyong sa Marikina. Sinita kasi ng mga supporter ng isang kandidato ang mga miyembro ng Electoral Board na inabutan nilang binubuksan ang bitbit nilang ballot box. Sabi ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, dapat lang buksan ang mga ballot box kung nasa harap ng maraming tao at nakatingin ang mga poll watcher. Siguro dahil sa kaba nila at dahil sa hindi magandang tensyon na nangyayari,
binubuksan nila yun nang hindi nila akalain na mayroong mga nakakakita na dapat ay sa maraming tao nila ginagawa. Sabi naman ng mga guro, gusto lang sana nilang siguraduhin tama ang mga laman ng mga ballot box. First time daw kasi nilang jumuti sa eleksyon. Nilinaw naman ng principal ng Doña Rosario Elementary School na walang nabuksang ballot box dahil nakalock ang mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kalahating milyon ang inaasang daragsa bukas sa Manila North Cemetery. Kaya naman ang ilan ngayong araw na bumisita para iwas siksikan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, marami na ba ang bumibisita riyan? Cheryl, sarado na nga yung main gate dito sa Manila North Cemetery, pero meron pa rin tayong ilang mga kapatid na nakita ritong naghihintay, nag-aabang at nagbabaka sakali na makapasok pa rin sila sa loob. Samantala doon sa pag-iikot naman natin sa loob ng sementeryo, kapansin-pansin na napakakaunti po ng mga bumisita ngayong araw. And even yung pamunuan ng Manila North Cemetery nagulat sa bilang ng mga dumagsa ngayon. Maagang pumunta si Marilu Mojica sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Minabuti na niyang pumunta ngayon para hindi makipagsiksikan sa dami ng tao bukas. Mga nakaraang mga November 1, sobrang daming tao, alos hindi ka na makakilos ng makagalaw. Kaya nga po ako napaaga rito, kasama ko yung pamilya ko, para po pagdating ng November 1, magano na lang po kami, magdarasal na lang po kami sa bahay. Karaniwang inaabot ng hanggang 200,000 ang nagpupunta dito sa Manila North sa bisperas ng Undas. Pero ngayong taon, hanggang kaninang alas 5 ng hapon ay nasa 80,000 lang ito. Kaya tingin ng pamunuan ng sementeryo, baka nasa 250,000 lang ang magpunta bukas. Siguro kadahilalan kasi silang weekend. Yung iba kasi nasa mga probinsya pa yun. Ang target namin is nasa 1,000,000. So ngayon, sa nakikita namin, madalang ang pagpasok at paglabas ng tao. Hindi naman pinapasok ang mag-anak na kahanding na dumayo pa mula General Trias, Cavite. Hindi kasi pwede ang mga alagang hayop. Bawal daw talaga. Wala namang gagawin. May naman kami, bahay kami sa Tondo. Baka dalhin muna namin siya. Wala naman silang Wala naman silang iwanan Kawawa naman din. Bukod sa pets, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng mga pabango, alak, sigarilyo, lighter, vape at iba pang flammable materials. Bawal din ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at gunting. Gayon din ang mga pangpintura dahil tapos na ang itinakdang panahon para mag-ayos ng mga puntod. Bawal din ang mga sound system at baraha. Naglaan naman ng libreng sakay papasok sa loob at meron ding mga wheelchair na maaaring hiramin para sa mga senior at PWD. Julius, Cheryl, mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. lamang po, mahigpit na paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Ito lamang po yung window hours na maaaring bumisita dito sa loob ng sementeryo, habang yung mga nasa loob naman at nandoon pa ay maaari lamang pong manatili hanggang alas 7 ng gabi. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa Manila South Cemetery naman, nagtaas singil ang mga caretaker at sepulturero. Hanggang 300 piso kada nicho kada taon ang patong na singil. Live mula sa Manila South Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit sila nagtaas ng singil? Julius, dahil nga sa mahal na presyo ng mga bilihin, nagtaas singil ang ilang caretaker dito sa Manila South Cemetery. Kaya sa inaasahang dagsa ng mga bibisita, na posibleng umabot sa higit 600,000 ngayong Undas, umaasa mga nabubuhay sa mga patay na makakabawi sila ngayong taon. Pasko kung ituring ng 71 anyos na si Rebecca Aliluya ang Undas. Isang beses sa isang taon lang daw kasi kung umapaw ang grasya sa kanilang mga caretaker at sepulturero. Abala siya sa paglilinis ng mga nicho ng abutan namin kanina. Taong 1990 nang mapadpad siya sa Manila South Cemetery. Ilan lang daw ito sa 40 mga puntod na kanyang inaalagaan. 100 pesos kada buwan ang bayad kay Rebecca. Kaya sa buong taon, meron siyang 1,200 pesos na nakukuha niya tuwing Undas sa bawat puntod.
Pero sa higit 3 dekada raw niya sa Manila South Cemetery, ngayong taon lang siya nagtaas ng singil. Mula 1,200 pesos, 1,500 na raw ang singil niya sa bawat nicho. Siyempre naman po, mahal ang bilihin, mahal ang bigas, mahal ang baboy. Kaya ayun, para makaulam naman kami paminsan-minsan ng masarap. Sa sementeryo na rin lumaki ang anak ni Rebecca na si Evelyn. Dito na siya namulat at natutong maghanap buhay, gaya rin ng kanyang ina. Simula pa noon, patay na po yung bumuhay sa amin. Kung walang patay, wala rin po kaming buhay. Nasa 1,500 ang mga informal settlers sa Manila South Cemetery na karamihay mga caretaker at sepulturero. Ayon sa pamunuan, mas kaunti na ngayon ang bilang na yan. Wala pa sa plano ang pagpapaalis sa kanila. Ginawa na lang namin silang partners to utilize para matulungan kami sa kalinisan, kaayusan. But I was also serious with them na pag may mga gumawa ng kalokohan, nag-ano ako ng one strike policy for them. So automatic, evicted na po sila. Julius, pinalawig ng hanggang 6 p.m. mula 5 p.m. ang closure ng Manila South Cemetery dahil sa dami ng mga kapatid natin na naghabol na bumisita ngayong bisperas ng Undas. Umabot nga sa 23,000 ang crowd estimate rito simula kanina. Julius, bubuksan muli sa publiko ang Manila South Cemetery alas 5 ng umaga bukas at kasabay ng inaasahang bulto ng mga tao na dadagsa rito. Naglagay ang Makati LGU ng 2 hagdan o dagdag na entry at exit points sa paligid ng Manila South Cemetery para nga mabawasan ang dagsa ng mga tao, bilang ng mga tao sa main entrance dito. Tiniyak naman ng Manila Police na magbabantay sila sa mga entry at exit point na yan. Julius, para sa mga kapatid natin, dito sa loob nakabantay ang Manila LGU pero sa labas naman nakabantay ang Makati LGU dahil sakop ng Makati ang Manila South Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Marami pa rin ang mga umuuwi ng probinsya ngayong bisperas ng Undas. Inuna raw kasi ng ilan ang pagboto kaysa sa pagbiyahe. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Walang siksikan at gitgitan. Ito ngayon ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, isang araw bago ang Undas. Malayo sa karaniwang dagsa ng pasahero tuwing bisperas ng Nobyembre. Kaya sabi ng pamunuan ng PTEX, maituturing na normal ang operasyon ng terminal. Nasa 100,000 lang ang posibleng pasahero ngayong araw, kapareho sa average daily volume ng terminal. Marami raw kasing nag-uwian ng probinsya para sa barangay and SK elections. November 4 to 6, inaasahan na natin babalik na yung ating mga kababayan galing sa probinsya. That's why inaasahan natin dadagsa na ulit ng mas marami pang tao dito sa ating terminal. Pero ang ilang pasahero, ngayon palang uuwi ng probinsya. Gaya na lang ni Jerry na patungong Bicol. Gawa ng botohan. Diba, bumoto muna kami tapos eto pagdating namin sa Undas na. Tsaka nakita namin sa TV kahapon maraming tao, siksikan, di ba? Meron namang naunsyami ang biyahe dahil sa dami ng pasahero. Dapat nung Sabado pa siya. Hindi nakasakay kasi punuan. Walang reservation na ticket. Nakahanda naman na raw ang PTEX sa muling pagdami ng pasahero sa terminal sa weekend. Sa mga babiyahe naman pa norte na daraan sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Undas, siguraduhin may load ang inyong RFID. At sa mga wala, magpalagay na. Extended kasi ang dry run para sa re-implementation ng contactless program sa mga toll plaza. Tatagal yan hanggang December 31. Alinsunod ito sa utos ng Toll Regulatory Board. Sabi naman ng TRB, sakaling maging matagumpay ito, permanente nang ipatutupad ang contactless toll collection simula Enero ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Higit 5 piso kada tangke ang taas presyo sa LPG sa pagpasok ng Nobyembre. Pareho ring nagtaas ang presyo ng ilang gulay at bigas. Hirit dyan ang Department of Agriculture, overpriced ang well-milled rice. Nasa Frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Wala nang pag-asa. Hindi ko na alam. Wala na akong masabi. Sobrang taas na talaga. Lahat. Hindi na napigilan ni Marlene na dumaing sa mahal na mga bilihin, lalo na sa presyo ng gulay at bigas. Napilitan tuloy siyang taasan ng 5 piso ang kada order ng mga ulam sa kanyang karinderya sa Quezon City. 15 pesos naman ang kada order ng kanin. Mapabigas, yung bigas ha, ang hirap bumili ng bigas.
Ngayong linggo, mas mahal ng 3 piso ang kada kilo ng well-milled rice. Hirit naman dyan ang Department of Agriculture, sobra ang presyuhan. Ine-expect natin dapat stable pa rin. Yung iba kasi sabi nila merong namimili ng mahal na farm gate. Pero yung observation naman namin, yung presyo ng farm gate ay nananatili na 22.5 yung average. So pag ganito yung presyo ng bilihan, dapat ay hindi tataas ng 45. Pagdating naman sa gulay, 5 hanggang 40 pesos ang dagdag presyo sa ilang sahog sa chapsuy at pangpinakbet. Naglalaro naman ang presyo ng ibang gulay sa 60 hanggang 150 pesos, habang nagmura naman ang ilang gulay. Kasi yung bagong dating na gulay, may mga old stock din. Kagaya ngayon, konti ang biyahero, tataas talaga. Kasi umuwi yung ibang nagbabiyahe ng gulay, konti ang dating. Sabi ng DA, pansamantala lang ang taas presyo, lalo't inaasahan ang dagsa ng ani pagtungtong ng Nobyembre. Bukod sa bigas at gulay, may taas presyo rin sa LPG pagpasok ng Nobyembre. 50 centavos per kilo ang dagdag o katumbas ng 5 pesos and 50 centavos per 11 kilogram tank. Ito na ang ika-4 na sunod na buwan ng taas presyo sa LPG. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Bugbog ang inabot ng mga customer na hindi nakabayad sa prostitution den ng isang illegal na Pogo Hub sa Pasay. Kabilang sa 700 inaresto ang ilang dayuhan at Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Emosyonal at naiiyak na dumating si Mary Grace Banhawan sa compound ng illegal Pogo operation sa Pasay. Kilala niyo po yan? Cook lang siya dito. Hindi po yan housekeeping, kuya. Cook yan. Isang araw pa po kami galing dito, sir. Dala-dala niya ang litrato ng kapatid niyang si Rolito na ilang araw nang hindi nakakausap. Kabilang kasi ito sa mahigit 700 individual na nahuli sa raid ng mga pulis nitong Biyernes. Gusto ko malaman nasaan po siya ngayon. Ano po sitwasyon niya, kung kumain na ba siya. Kasi yung video po parang hindi pa po siya nakain, natutulog. Kwento ni Mary Grace, hindi pa niya malalamang nahuli ang kapatid kundi nakita sa isang video ng raid. Ang higit pang nakakapanlumo, idinadawit pa raw si Rolito sa mga iligal na gawain ng Pogo na isa ring prostitution den. Sa huli, napag-alaman ni Mary Grace na nasa Camp Crame na ang kapatid. Kanina naman, lumantad ang 4 pang foreigner na biktima umano ng torture. Ikinanta nila kung sino ang nasa likod ng pagdukot at pananakit. Ang isa sa kanila, dinukot at ibinenta sa ibang Pogo. Kanina madaling araw lang po yun kasi lumapit, nanginginig. Kaya sila nanginginig kasi nandun pa yung mga boss nila, yung nang-torture sa kanila. So they wanted to be taken out of Pasay and transferred to a center. Nagawa na po natin yun. Kahapon, inilahad ng mga pulis na isang tagong torture chamber ang natagpuan sa loob ng gusali. Puno ito ng mga sari-saring pamalo, posas at bakas ng dugo ng mga naging biktima. Ayon nga sa isang testigo, dito dinadala ang mga may atraso o may utang para pahirapan. Kinasuhan na ang 5 foreigner na nagpapatakbo ng operasyon ng illegal Pogo. Dawit din ng kapatid ni Mary Grace na itinuturo umanong recruiter. Kaya apela niya sa mga pulis. Sana lang po hulihin nila yung totoong may kasalanan, pakawalan po nila yung wala naman po ginagawang masama. Inosente po yung kapatid ko. Alam kong hindi po niya gagawin yung mga ganong kasalanan sinasabi po nila. Aakusahan po nila ng human trafficking. Wala nga pong pera yun palagi. Pinapadala, pamilya lang po yung inaasikaso niya. Kusinero po dyan, cook po siya, parang assistant cook. Katatapos lang ng pag-inquest ng Bureau of Immigration sa 484 foreign nationals. 7 Pinoy naman ang tatayong testigo sa kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, mga kandidatong tabla ang boto, idinaan sa toss coin para magkaalaman kung sinong panalo. Magkakapitbahay sa Caloocan, sabay-sabay na trangkaso. Flu cases sa bansa, higit 150,000 na. PBA rookie Richie Rivero bumuelta sa mga nagdarasal na mamatay na raw sana siya. At silipin ng Halloween paandar sa Trick or Treat sa Manila Zoo. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Nabarilan na sa botohan, nagkabarilan pa hanggang sa bilangan. 19 na ang patay sa mga karahasang may kinalaman sa eleksyon sa buong bansa. Karamihan sa mga nasawi nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Live mula sa Cotabato City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano karami mga dyan sa BARM ang hindi pa tapos ang bilangan? Cheryl, as of 3 p.m. ngayong araw, almost 93% ng kompleto yung canvassing dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin, mula sa mahigit 2,000 barangay sa rehiyon, nasa 193 na lang mga hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalong kandidato. At isa nga sa mga nakapagpaantala dyan ay ang kaliwat ka ng insidente ng karahasan na naitala dito sa BARM. Kita sa videong ito ang sunod-sunod na pulasan ng mga tao habang umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nangyari sa Simoy Junction Central Elementary School sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, pasado alas 3 kahapon. Nakunan din sa CCTV ang takbuhan sa tapat ng paaralan. 4 ang sugatan, kabilang ang isang sundalo matapos umanong tamaan ng ligaw na bala mula sa isang grenade launcher. Kwento sa News 5 ni Teacher Bambi, hindi niya tunay na pangalan, nagsimula ang gulo nang magdesisyon ng Electoral Board na si gymnasium ng munisipyo gawin ng bilangan. Higit kalahating oras daw na trap si na Teacher Bambi sa principal's office. Pag ito binomba, pag ito inambush, patay talaga kami. Ayon naman sa COMELEC, walang mali sa paglilipat ng pagdarausan ng bilangan pati canvassing ng mga boto. Paliwanag ng COMELEC, pwedeng ilipat sa ibang lugar na sakop pa rin ng munisipyo o lungsod ang gagawing bilangan at canvassing oras na makaramdam ang Electoral Board ng banta sa kanilang seguridad. Yan ay basta't unanimous ang desisyon ng 3 miyembro nito, sinusuporta ng majority ng mga poll watchers at aprobado ng election officer. Pero dahil sa insidente, natatakot na raw si Teacher Bambi na magsilbi sa susunod na halalan. Masarap sa feeling na makatulong ka, mag-serve ka sa bayan, pero yung mga ganong insidente is nakaka-trauma talaga. Tad-tad naman ng kalmot sa brasong ilang residente ng barangay Makagilig sa bayan pa rin ng Sultan Kudarat. Kasunod yan ng agawan ng balota sa Mangilay Elementary School. Inagaw daw nila ang balota mula sa mga kaduda-dudang botante na pabalik-balik sa polling precinct. Nanindigan silang ng agaw lamang sila ng balota dahil nakikita nilang nagkakadayaan na. Yung balota, gipirmahan sa likod, tapos hindi pa gihulog sa box sa amin. Tapos yung pamangkin ng kapitan, hindi na lumalabas, nagbalik-balik. Inabot ng hanggang kaninang tanghali ang canvassing ng mga barangay sa Sultan Kudarat. Bantay sarado ito ng mga pulis, Philippine Army at Marines. Kaya naman, sunod-sunod na rin naiproklama ang mga nanalong kandidato. Nasa pool naman sa video ang agawan ng balota sa barangay Montay sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. Nakisali na rin ang ilan pang individual hanggang sa umawat na ang ilang pulis at residente. Sa bayan naman ng Tugaya, nakunan din ang sabunutan ng ilang supporters umano ng kandidato. Maya-maya, marami nang nakigulo. Nabuwag lamang sila nang dumating ang mga pulis. Sa datos ng PNP, aabot sa 13 election-related violence ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-iwan ito ng 11 patay at 14 na mga sugatan. Siniguro naman ng COMELEC na sasampahan ng kaso mga nasa likod ng mga napaulat na karahasan. Hiling lamang ng COMELEC BARM, madagdagan sana sila ng mga election personnel. It's impossible for our 2 personnel to cover all those precincts. Kaya na may nangyayari talaga. Wala doon ang ating mga COMELEC personnel. Kaya it will greatly depend on the witnesses. Cheryl, sa kabila ng mga insidente ng karahasan, iginit ng COMELEC na so far, generally peaceful pa rin naman daw ang katatapos lamang na halalan dito nga sa BARM. At iginit din nila na wala daw katotohanan yung mga naunang impormasyon patungkol sa mga ballot snatching at iginit din na walang naitalang failure of election sa anumang barangay dito sa rehiyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa paswertihan naman, nawi ang kapalaran ng ilang kandidato sa barangay at SK elections. Sila po yung mga nagtay sa bilangan kaya dinanan na lang sa toss coin o palaburutan ang pagpili ng nanalo. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Mala-Miss Universe ang hawakan ng kamay ng 2 kandidatong ito sa pagka-SK Kagawad sa barangay Caloocan, Coronadal City, South Cotabato kagabi. Santiago Kabataan, number 7. Papili yung Miss Endaya. And this is Miss Danyana.
Nagtay sila sa ika-7 pwesto, kaya ang pagpili sa mananalo idinaan sa toss coin. May nag-toss coin din sa labanan ng SK Chairman sa Barangay 7, Kasiguran, Aurora. Pareho nakakuha ng 52 votes ang mga kandidatong si Alex Agabaw at Noriel Torre. Best of 3 ang toss coin at paswerteng nanalo si Agabaw. Sa Abra naman, draw lots o palabunutan ang pagpili sa nagtablang kandidato sa SK Kagawad sa Barangay Lingtan, Bangged. Ang papel na may nakasulat na Kagawad ang siyang kumumpleto sa listahan. Ang kandidato namang ito sa pagkakapitan sa barangay nagtupakan sa bayan ng Lagangilang, walang pagsigdan ng tuwa ng swertehin din sa draw lots. 7 barangay sa Abra ang naantala ang pagproklama ng mga nanalo dahil sa tablang boto. Ang ibang kandidatong nagtay, hiniling pang paghatian na lang ang termino. That is not allowed. We have rules to follow. Pag merong tie, kailangan i-drawing of lots. And if they don't agree with that, then they should file a protest. That is the remedy, hindi subject sa agreement. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw na lang dapat ang pagproklama sa mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections. Sa pakikipagpulong po ng NBank sa mga regional directors natin, we instructed all of them na kapag ka merong patayo hanggang ngayon na tie and they were going to conduct toss coin or drawing of lots, today everything should happen. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Hindi pa pwedeng patagalin na po yung mga ipagpapalibang pa. Oras na matapos na ang lahat ng proklamasyon sa barangay, bibigyan ng Department of the Interior and Local Government ng 3 linggo ang mga bagong halal para sa transition period. Sasailalim din sa training sa loob ng 15 araw ang bagong SK officials. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kakasuhan ng COMELEC ang mga guro at pulis na ginastusan sa pag-training para sa barangay SK elections pero biglang nag-back out dahil kasi sa kanila na-delay ang botohan at bilangan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will never forget what happened. We can never forgo and we cannot promise to even forgive you. Yan ang giniit ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga nanadyang i-delay ang botohan at bilangan ng barangay SK elections. Kabilang ang mga guro at pulis na bigla na lang nag-back out sa araw ng eleksyon. Naiintindihan naman daw ng COMELEC na hindi sila required na magsilbi sa eleksyon. Pero kung umuon na sila nung una, kaya sumailalim at ginastusan na sa training, malaking abala kung bigla-biglang aatras. That is totally unacceptable. And sabi nga po ng isang commissioner, kung hindi mo kaya yung trabaho, ay bakit mo sana sinabi mo na kaagad? Hindi yung kung kailan mag-eleksyon, tsaka natin gagawin. Because we do not want any delay in the conduct of the election. Sa tala ng COMELEC, mahigit 2,500 guro ang umatras bilang Board of Election Inspectors. Karamihan sa kanila ay nasa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Nagkaroon din nga ng delay sa 5 barangay sa Lanao del Sur. Ang 3 nga sa mga yan, ngayong araw lang natuloy ang botohan. Kanina lang din natuloy ang eleksyon sa 2 barangay sa Calbayog City, Samar. Pinaputukan kasi ng armadong grupo ang nagde-deliver ng election paraphernalia kahapon. Sa kabila niyan, desidido ang COMELEC na maiproklama ngayong araw ang lahat ng mga nanalo sa BSKE. As of 3 p.m. ngayong araw, 99.47% nang tapos ang canvassing ng mga barangay sa buong bansa. Tapos na rin ang canvassing sa 41,780 na barangay. 92.7 sa mga yan ay nakapagproklama na ng nanalo. Kaugnay ng proklamasyon, isang mayor sa Bicol ang binalaan ng COMELEC dahil sa pinipigilan umano nito ang proklamasyon ng mga nanalong opisyal. Maharap daw sa kaso ang hindi pinangalan ng alkalde. Bigay niyo po sa amin ng trabaho namin yan eh. Huwag niyo kami pakikialaman. Kung bata niyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. Hindi naman kami nagpatalo doon sa mga bata-bata ninyo. Pero yung pipigilan niyo yung Barangay Board of Canvassers, mga teachers po yun eh. Teachers po yun, hindi po mga taga-COMELEC yun. Maliwanag na kung sinong panalo eh. Alam na rin, nakita na rin yung boto sa bawat presinto eh. Tapos pipigilan. Siguro kaya pinipigilan dahil talo yung kanilang binabata-bata. Yan pong lahat na yan, hindi po naman namin nakakalimutan.
Ayon pa sa COMELEC, criminal case ang maaring isampa laban sa sino mang individual na pumipigil sa paglabas ng resulta ng eleksyon. At kung patuloy daw na tinatakot ang Board of Canvassers, pwede raw palitan ng COMELEC ang BOC, matuloy lang ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Sa kabila ng delay sa eleksyon at proklamasyon sa ilang barangay, sabi ng COMELEC, generally peaceful ang barangay SK elections. Pero ayon sa PNP, mula August 28 hanggang ngayong araw, nasa 29 ang validated na election-related crimes sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hola mga kapatid, going low-key muna si PBA rookie Richie Rivero matapos niyang i-reveal ang relasyon niya sa dating beauty queen na si Leren May Bautista. May buwelta rin si Richie ngayong nakakatanggap daw siya ng death prayers. Narito ang report. Mag-focus lang muna sa basketball since ito naman po talaga yung path na. Oh yes! Time out muna sa limelight si PBA rookie at Phoenix Super LPG player Richie Rivero. Say ni Richie, magpapaka low-key na raw siya ngayon. Keeping my circle small, diba? Kung sino lang yung alam kong andyan talaga and totoo and very trusted ko, yun lang din talaga yung pakikinggan at kakausapin ko. Mahalaga ito para sa kanya, lalo't nag-hard launch na si Richie sa kanyang relasyon sa dating beauty queen na si Leren May Bautista. Kwento ni Richie, matapos ang post niya tungkol kay Leren, inulan pa sila ng maraming batikos. Nafe-feel bad lang kasi ako na wala akong magawa for her din and for my family, diba? Ang daming yung mga death prayers sa kanila. Bago nito, mas naintriga pa si Richie nang pumalag siya online kasunod ng hiwalayan nila ni senior high star Andrea Brillantes. Ang kaibigan kasi ni Andrea na si Bea, may mga cryptic post online na tila patama umano kay Richie. Hamon naman dyan ni Richie, labasa na lang daw ng labada. Sa lahat ng ito, mensahe lang ni Richie sa kanyang haters. We all commit mistakes, diba? We all have shortcomings, pero it's up to us kung paano natin babawiin ito, gumawa tayo ng tama, or kung paano natin i-correct in a way na makakabuti siya sa atin and doon sa mga tao nasa paligid natin. Thank you, Richie. Thank you so much. Naglabas na rin ang pahayag kaugnay ng pagpanaw ng kanilang kaibigan na si Matthew Perry, ang co-star niya sa sitcom na Friends. Sa statement nina Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc at David Schwimmer sa People Magazine, sinabi nilang labis din silang nalungkot sa pagpanaw ni Matthew. Marami pa raw silang gustong sabihin, pero sa ngayon gagamitin muna nilang panahon para mas maproseso ang pagkawala ng kanilang kaibigan. Nakikiramay rin sila sa iba pang may mahal sa buhay ni Matthew at lahat ng taga-suporta ng kaibigan. Susunod, Israel, giniit na walang mangyayaring ceasefire laban sa militanteng grupong Hamas. Pinay caregiver na nagmakaawa sa Hamas at binigay ang lahat ng naipon niyang pera nakaligtas, pati alaga niyang Israeli nakatakas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinalagaan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na illegal daw na pumasok ang ating barko sa Bajo de Masinloc. Git ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi illegal yan dahil bahagi naman ito ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inakusahan ng Chinese military ang Pilipinas na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army, nitong Lunes isang barko umano ng Pilipinas ang pumasok sa Scarborough Shoal. Wala raw itong pahintulot mula sa gobyerno ng China, kaya sinundan at pinagbawalan ito ng kanilang tropa. Tigilan na rin daw ng Pilipinas ang pampoprovoke o pag-uudyo para maiwasang lumala ang tensyon. Buwelta naman ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi ilegal ang pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sakop pa rin ito ng ating exclusive economic zone.
Pinalalaki lang daw ng China ang issue para lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, nagbabala si Commodore J. Tariela sa mga pro-China narrative na ikinakalat umano ng ilang grupo. Kabilang dyan ang pagsasalita ng Pilipinas sa mga pambubuli ng China na magdudulot lang daw ng gulo. Ayon kay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, hindi nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang mga grupo raw na ito ay nagpapanggap na pro-Filipino at tinatakot ang publiko. Dagdag pa ni Tariela, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay pagprotekta sa Pilipinas laban sa pamumulitika, manipulasyon at maling impormasyon. Nauna nang sinabi ng National Security Council na minomonitor nila ang ilang grupo at influencer na nagpapakalat ng naratibo ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tablado na sa Israel ang ceasefire o tigil putukan laban sa militanteng grupong Hamas. Hindi raw yan mangyayari lalo't marami pa rin ang hostage. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. My sons, 12 and 16, were alone in my house sleeping. They got into the safe room. Ang maikling pelikulang yan, hango sa tunay na buhay sa kung papaanong dinukot ng militanteng grupong Hamas ang mga anak ni Renan Gome. Even though my son was trying hard to hold it closed, the door to the safe room was pushed open. Nakahahabag ang huling salitang narinig ni Renan sa kanyang anak bago ito gawing hostage. Last I heard was my youngest saying, "Don't take me, I'm too young." Kwento ni Renan, masakit man ang dinaranas niya. Gusto niyang ipaalam sa mundo ang realidad nilang mga biktima ng gyera ng Israel at Hamas. Umaasa siyang sa dulo ng gyera ay mayroong happy ending. Until I see them again, waiting to hug them again. Naghihinagpis din ang nanay ng German-Israeli na si Shani Luke. Si Shani ang babaeng ipinarada ng Hamas sa madugong pag-atake nila sa music festival noong October 7. Kinumpirmang patay na siya noon ding araw ng paglusob. So in this time really, you know, a whole world breaks down. You don't understand, you don't get it. Mabigat din ang dala ng isa pang nanay sa Israel na dinukot ang mga anak. Binalikan niya ang kanilang bahay na winasak na ng Hamas. I'm telling you, it's a fight between light and dark, between good and bad. This is a fight. Kabilang sa misyon ng ground invasion ng Israel military sa Gaza ay ang pagbawi sa mga dinukot. The ground action actually creates the possibility, not the certainty, but the possibility of getting our hostages. Hindi papapigil ang Israel sa pag-atake sa Hamas. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Kasunod ng pahayag na yan ng Prime Minister ng Israel, nagpapatuloy ang mga pagsabog sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Dinagdagan na naman ni football icon Lionel Messi ang kanyang Ballon d'Or collection. Matinindi ang mga kalaban ni Messi this year katulad ni Kylian Mbappe at Erling Haaland, pero ang kanyang World Cup win last year basically secured ang kanyang pang-8 award. Kinikilala si Messi ng maraming fans na GOAT ng football at mahirap nga naman mag-disagree sa tuloy-tuloy niyang success sa kanyang career. Sa ngayon naglalaro si Messi sa Inter Miami at kahit madaming katanungan tungkol sa kanyang future plans, ayon sa kanya, quote-unquote, "I am not thinking about the long-term future, I am just enjoying the day-to-day at the moment." And speaking of icons, kumalat sa social media ang light interaction ni boxing legend Manny Pacquiao at footballer Cristiano Ronaldo sa pre-match ng Ngannou Fury bout sa Riyadh, Saudi Arabia. Hey, Pacquiao! Dinagsa ng iba't ibang sports figures ang laban pero sa pambansang kamao pa nga na starstruck si Ronaldo. Kumuha pa ng picture si Ronaldo kasama si Pacman at pinaalam din ni Pacman na present siya sa huling football match ng football icon.
At nung pinost ni Manny Pacquiao ang photo sa Instagram niya, ako mismo na pa-share. Minsan kasi nakakalimutan natin kung gaano kakilala ang pambansang kamo around the world. Huwag kayong aalis, sports pa tayo mamaya. Susunod, 15 empleyado sa Compostela, Cebu, pinagbubugbog dahil tumangging magpa-drug test. Pinay caregiver na nagmakaawa sa Hamas at ibinigay ang lahat ng naipon niyang pera nakaligtas, pati alaga niyang Israeli nakatakas. At Daniel Padilla naghahanda para sa kanyang solo project. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pumalo sa higit 150,000 ang tinamaan ng influenza-like illness sa bansa. Sa Caloocan, nagkahawaan ang mga magkakapit-bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Mayat-maya ang paggamit ng nebulizer ng 1 taong gulang na anak ni Weng para makahinga ng maayos. Halos 1 linggo na kasing pabalik-balik ang ubo at sipon ng kanyang bunso. Bukod sa kanyang baby, pati siya at 2 pang anak ang may ubo, sipon at lagnat. May flu vaccine naman daw ang kanyang mga chikiting pero nagkasakit pa rin. Pabalik-balik yung lagnat nila on-off. Baga hindi naman siya mataas, low grade lang naman. Mga 37.5 ganyan lang. Ikaw din? Ngayon lang, kasi ilang araw na ako walang tulog eh. Tapos yung panganay ko kahapon lang din. Hindi na sila lumalabas, lalo't pati mga kapitbahay nila may mga sakit din. Ginagawa namin dito lang, parang pandemic lang. Naka-stay sa bahay. Hindi muna kami lumalabas. Tapos paglalabas, face mask. Kasi mahirap. Ang kapitbahay ni Weng na si Jennifer, namamayat ng anak dahil sa pagkakasakit. Yan ay kahit pa may flu vaccine ng bata. Pati siya at 2 pang anak, nahawa na. Nag-ubot sipon yung panganay ko. Sumunod yung pangalawa ko, tapos sumunod siya. Puro ubot sipon lang naman, pero eto nagsinat din siya nung nakaraan 2 days lang. Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa higit 151,000 ang kaso ng influenza-like illness o ILI sa buong bansa. Mas mataas kumpara sa higit 104,000 na kaso ng 2022. Nauna nang sinabi ng DOH na binabantayan nila ang pag-akyat ng ILI cases. Isa rin nila sa mga nagdudulot nito ang pabago-bagong lagay ng panahon. Kung simpleng flu lang ito, bakit marami pa rin tinatamaan kahit nagpaturok ng flu vaccine? Ayon sa isang medical expert, hindi garantiyang kapag may flu vaccine, hindi natatamaan ng sakit. Lalo't ang flu virus nag-mutate o nagbabago. Always say, wala namang 1% na bakuna. So, and hindi din lahat ng virus ay nasa loob ng vial na yon, no? So, meron tinatawag tayong quad, no? Or yung 4, or meron ding 3 in 1. So, ibig sabihin, hindi lahat ng virus nandoon. Kung yung natama sa iyo ay hindi kasali doon sa vaccine na naibigay sa iyo, siyempre makakalusot yon. Dagdag pa ng eksperto, hindi dapat baliwalain ang ILI. We need the doctors to analyze, is this a virus or is this a bacteria? Kasi kung virus, no need for antibiotics. If it's a bacteria, hindi po pwedeng walang antibiotics yan, baka mag-severe pneumonia. Dapat din daw maging maingat sa pakikisalamuha ang mga nakararanas ng sintomas. Kabilang dyan ang lagnat na umaabot ng 38 to 39 degrees Celsius. Ubo at sipon, sore throat, chills, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagsusuka at diarrhea. Tumatagal yan ng 10 araw dahil minsan nahawa ka na pala nang hindi mo alam. Payo ni Doc, mag-vitamins din at kumain ng masustansya at syempre, huwag kalimutang magpahinga. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Posibleng mapalawig ang Comelec control sa 2 distrito ng Negros Oriental kung saan magkakaroon ng special election para sa pwestong nabakante ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Ayon sa poll body, posibleng magtagal pa hanggang November 8 ang Comelec control sa 2 distrito. Ito na ang huli sa 3 araw na filing of candidacy para sa special election na idaraos sa December 9. May kapangyarihan ng Comelec na mag-deploy ng law enforcers sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang control. Yung Comelec control sa special sa BSK yon, depends sa NBank kung ituloy ba nila yung control until doon sa special elections. Pero yung preparation natin sa security in place naman yon.
Matatandang na-expel o natanggal bilang congressman si Arnie Teves noong Agosto. Ito'y matapos hindi siya sumipot at pumasok sa Kamara kahit ilang beses na siyang pinatawag ng House leadership. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Isa sa mga matunog na kakandidato sa special congressional election ay ang pinsang buo ni Degamo na si retired Colonel Ray Ragay Lopez. Tumakbo na noong 2022 si Lopez para sa parehong pwesto pero tinalo siya ni Teves. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo, so ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. May mga nakikiusap na wag akong tumakbo, I don't know for what reason, pero ako hindi ako magpapapigil kahit kanino. Nakauwi na ang 3 Chinese astronauts matapos manatili ng 5 buwan sa Chinese Space Station. Nakuna ng video ang paglapag ng sinakyan nilang return capsule sa Gobi Desert kaninang umaga. Ito ang pinakaunang crewed mission ng China na umalis noong Mayo. Ayon sa China Space Agency, nagsagawa ang grupo ng scientific experiment at nag-spacewalk ng halos 8 oras. Bago umuwi, sinalubong nila ang Shenzhou 17 at nag-turnover ng panibagong misyon. Nabulabog naman ang isang restaurant na sa Grand Entrance ang isang usa sa Wisconsin, Amerika. Sa videong ito, makikitang nagtatakbuhan ang mga customer sa resto. Bigla kasing pumasok sa loob ang isang usa. Nagdire-diretso ito sa loob ng kusina na parabang nagtutour. Kalaunan, lumabas din sa backdoor ang usa. Dahil sa pangyayari, pansamantalang isinara ang restaurant. Wala namang nasaktan. Susunod, mga kalansay raw ng vampira na hukay sa Poland. Silipin ng Halloween sa Manila Zoo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasagip sa NAIA ang mahigit 30 banyaga na hinihinalang biktima ng human trafficking. Napagalamang nagtatrabaho sila sa iligal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Hindi na nakasakay sa eroplano ang grupong ito ng foreign nationals na lilipad sana pa Cebu. Hinarang kasi sila ng mga otoridad sa NAIA Terminal 2 kagabi. Pinigilan sila ng mga pulis matapos humingi ng tulong ang 4 na Vietnamese na kasama sa grupo. Dadalhin daw kasi sila sa Cebu ng labag sa kanilang loob. Ayon sa PNP Aviation Security Group, posibleng biktima ng human trafficking ang mga banyaga. They are being forced against their will. Doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung pagpunta nila doon sa Cebu dahil accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Yun na nga, na-establish na possible na mga potential victims ito ng trafficking. Suma total, 34 ang na-rescue sa airport, 31 Vietnamese at 3 Chinese. Lumalabas na nagtatrabaho sila sa Pogo na walang mga kaukulang dokumento. Sa ngayon, nasa pangangalaga muna sila ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Natunton at nahuli naman ang mga sospek kasama ng 2 Chinese at 1 Malaysian. Ang isa sa 2 Chinese, nakuhanan pa raw ng hindi lisensyadong baril. Pero hindi raw kanya ito. Hawak na rin ng mga pulis ang mga sospek. Damay rin sa investigasyon ang 4 na Pilipino nagmamaneho sa mga na-rescue papunta sa airport at nagsilbi raw na interpreter. Sabi ng mga otoridad, naaalarma ang illegal pogo operators sa tumitinding crackdown ng gobyerno kaya posibleng kumikilos raw ang mga ito para ilipat ang kanilang mga tauhan sa ibang lokasyon. Ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang nagbabawas sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. Ibig sabihin, nakakaramdam na sila na baka pasukin na sila yung pogo nila rito sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, nasungkit ng Cherry Tigo crossovers ng kanilang pangatlong panalo pagkatapos talunin ng still winless Jurflor Defender sa ongoing All-Filipino Conference ng PBL.
Umpisa pa lang dominante na ang crossovers na panalo nilang first set 25-18. Sa third set lang nakadikit ang defenders, dalawang lamang ng Cherry 20-22 bago tinapos ng crossovers ang laban. Si Ea Laure ang nagpakitang gilas na may 12 points on 11 attacks and 1 ace. Panalo din ang Creamline Cool Smashers kontra Farm Fresh Foxy sa isang 4-setter. Nanguna si Gemma Galanza para sa defending champions with 18 points. Wala pa ding talo ang Cool Smashers 4-0 habang bumagsak ang Foxys to 0-5. At NBA News naman tayo, ginulat ng Philadelphia 76ers ang mundo kaninang hapon. Pinadala na nila si James Harden papuntang LA Clippers. Ayon sa Woj-Bomb, makukuha ng Sixers si Batum, Marcus Morris, Covington, KJ Martin at multiple draft picks para kay James Harden, PJ Tucker at Filip Petrusev. Hindi pa naglalaro si Harden para sa Sixers this season kaya kumilos ng management para palibutan si Joel Embiid ng talents na makakatulong. Public naman ang rough relationship ni James Harden at 76ers team president Daryl Morey kaya hindi na din nakakagulat ang balita. So sino ang mga bagong Clipper fans dyan? Ano sa tingin nyo mga kapatid? Gano'ng kalayo kaya ang aabutin ng bagong Big Four this season? Kulang ba ang isang bola? O tingin nyo, kaya naman? It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, 15 empleyado sa Compostela, Cebu pinagbubugbog dahil tumangging magpa-drug test. Big Phil projects ni Daniel Padilla gugulong na. BTS member Jungkook naglabas ng patikim sa kanyang much-awaited Golden Album. Kanta niya na 7 may bagong world record. At silipin ng mga pangmalakasang Halloween paandar sa Shake, Rattle and Ball. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bayani ang turing ngayon sa isang Pinay sa Israel na nagawang isalba ang sarili at kanyang pasyente mula sa Hamas. Sinuhulan niya ang grupo para lang hindi sila patayin. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Patingin na po yung picture ng anak ko kasi alam ko na... Mangiyak-ngiyak pa rin ang Pinay na si Camille Hesalva sa tuwing maaalala ang matinding trauma at takot na dinana sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Kasama ni Hesalva ang pasyenteng si Nitza Hefetz nang sumalakay ang Hamas nitong October 7. Nasa bahay sila ni Nitza sa kibbutz Nirim nang marinig ang sigawan at mga putok ng baril. Nagtago sila sa bomb shelter ng bahay pero nakita pa rin sila ng Hamas fighters. Buong akala ni Camille, mamamatay na siya. Hiningi ko po yung picture ng anak ko. Sabi ko, pakita po yung anak ko. Kasi gusto ko, siya yung huli kong makikita. Tapos binaba ko na po yung telepono sa gilid ko nung nakita ko. Ayoko pa po mamatay. Kawawa yung anak ko. Para mailigtas ang kanyang pasyente at sarili, napilitan si Camille na ialok ang naipong pera at smartphone sa mga sumalakay. I said like, she don't know anything, she's old, I will give everything to you, just don't hurt us. That's what I... Sa awa raw ng Diyos, sinangay lang ng grupo ang nasa 21,000 pesos na ipon ng Pinay at nilubayan sila. Dahil sa malasakit at katapangan, maraming Israeli ang humanga kay Hesalva. Natatakot po talaga ako kasi ayoko mawalan ng mama yung anak ko, pero ba't ko po iiwan yung taong pinangakuan ko na hindi ko siya iiwan? Lalo rin daw lumalim ang relasyon nila Camille at Nitza. Uuwi na ang Pinay sa Nobyembre para makasama ang anak. Pero babalik pa rin daw siya ng Israel sa kabila ng gyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kalahating araw kinulong sa kabinugbog ang 15 empleyadong tumangging magpa-drug test sa Compostela, Cebu. Base sa investigasyon, October 24, nang biglang pumasok ang grupo ng mga lalaki sa compound na pinagtatrabaho ang kumpanya ng mga biktima. Inakusahan ng mga empleyado na nagdodroga raw at nondodoktor ng mga resibo ng kumpanya. Pinilit ang mga lalaking sumailalim sa drug test pero nagmatigas sila kaya raw nauwi sa pananakit. Iniimbestigahan na ng PNP Compostela kung sino ang mga lalaking pumasok sa compound.
Pero ayon sa company supervisor na kasamang binugbog, posibleng sinaktan sila para sa pilitang umalis sa trabaho at hindi mapasahod. Wala namang pahayag ang naturang kumpanya. Hola mga kapatid, raratsyado na rin sa kanyang mga nakalinyang solo project si Daniel Padilla. Ang mga dapat abangan sa kanyang karera, narito sa aking report. Matapos ang another blockbuster success ng pelikula ng kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo, excited naman ngayon si Daniel Padilla for his solo project. Sinabi pa lang talagang na-excite agad ako eh. Parang tumaas agad yung BP ko. Parang yung kwento niya, parang very Tom Hanks yung dating niya. Parang Forrest Gump. Di ba? Life siya eh. Ganon. Epic film siya kaya sabi ko. Tapos doon ko palang nalaman si Sir Ricky pala yung nagsulat pa. Di ba? So, sabi ko, kailangan alagaan itong pelikula. Next week, maglo-look test na si DJ kasama ang kaibigang si Zancho Marudo para sa pelikulang Nang Mapagod si Kamatayan, written by the national artist for film himself, Ricky Lee. Kaya kung bakasyon grande ang lahat, si Daniel itotodo ang pagtatrabaho sa susunod na 2 buwan. Pero hindi pa man nagsisimula yan, nakalinya na rin ang pelikula ni Daniel kasama si General at Spin Go host John Arcilla na The Guest. Pero kung may gusto raw i-try si Daniel as an actor, yan daw ay action films. And maybe it's time for me to go to action na rin. Gawin ko lang to and then si Chard naman nasa linya niya rin yun. So, why not? Kung mag-action man ako, gagawin ko siyang pelikula. Sa mga nag-wish namang magsama ulit ang Kathniel sa isang project, sabi ni DJ, kalma muna. Pero gawin muna namin itong mga solo. Ano muna tayo? Pahinga muna tayo para pag bumalik mas ano. Kasi syempre, ang dami namin ginawa eh. So gusto natin hanapin muna yung ano din. Para pag bumalik tayo, di ba mas heartfelt din yung balik talagang comeback. Pero di kailangan masad ang kanilang fans. Dahil for this upcoming holidays, magkasama naman daw ang Kathniel na magse-celebrate ng Pasko. Yan na muna raw for now. At ang next nilang tambalan sa big screen, abangan na lang soon! Overloaded na saya ang dala ng ilang TV5 celebrities sa ginanap na Kapatid Caravan sa Lipa, Batangas. Ang ilang tagpurian, narito sa aking report. Mula sa pag-games, hanggang sa papremyo, umulan ng biyaya at saya sa TV5 Kapatid Caravan sa Lipa, Batangas. Nakisayang ilan sa host ng Good Morning Kapatid, gaya ni na Justin Quirino, Maui David at Jess De Los Santos. Hindi naman nagpakabog ang Jack and Jill sa Diamond Hill Stars na sila Hershey Neri, Aramina at DJ Once na nanlamon ng mic sa kanyang Beat It song numbers. Good news! Dahil extended na sa Season 3 ang sitcom nilang napapanood tuwing linggo ng 6 p.m. Sobrang surprise yung nangyari. As day of taping namin for Season 2, biglang dumating si Direk Mike, yung CEO ng APT. Tapos sinabi lang niya na maraming salamat sa lahat. Sana magkita-kita pa tayo. Sana hindi ito yung end of it all na no one's a stranger. And sana magkita tayo sa Christmas party. Kasi magkaka-season 3. Tapos parang kami, may season 3! Tapos iyakan kami no? Nag-group hug kami. Hindi na magkarinigan ng fans nang sumampa na sa stage ang senior high stars na sina Jella Ataide, Zaijan Haranilla at Kyle Etchari na may pa-abs, sayaw at kanta pa. Pinaparamdam niyo po sa amin na tama po yung ginagawa namin. Nag-enjoy po kami dahil sa inyo. Actually, pinag-uusapan nga din po namin yung mga theories minsan eh. Kasi minsan may mga theories na nakakatawa, may mga theories na, hindi ko naisip yun. Pwede pala yun. Mapapaisip. Sobra po ako natutuwa kasi hindi ko po ina-expect na gano'n nila tatanggapin yung characters ko. At feeling ko,
mas magugulat pa sila pag mas nakilala nila si Tim. Napapanood ang senior high weeknights sa TV5. Extended hanggang holidays ang pamamayagpag ni senior high star Juan Carlos Labajo. Sa kanyang post online, inanunsyo niyang natapos na siya sa kanyang bagong Christmas single na nakatakdang ipalabas this November 10. Sana ng araw ay magustuhan nga ng fans ang kanyang maagang pamasko. Pero bago nito, nauna nang nakapasok sa global chart ng Spotify ang kanyang kantang Ere. Kinanta niya pa yan kasama ng international artist na si Lucas Graham sa isang concert sa bansa. Eto pa, from one JK to another, as in Jungkook. Dahil naglabas na siya ng pasili para sa kanyang much-awaited album na Golden. Sa nirelease na preview ng Hybe labels, looking cool and groovy si JK in different backgrounds. To the tune po yan ng mga kanta sa album. Ang nauna niyang nirelease na single na 7, nag-break naman ng record bilang fastest track to reach 1 billion streams sa Spotify. Nakatakdang ilabas ang buong Golden album ni JK sa November 3 na. Sa bansang Poland, nadiskubre ang 2 kalansay na pinaniniwala ang mga vampira partner. Bingo! Meron palang gano'n? O ito pa, parang silang nakatali sa takot na baka muli silang bumangon sa hukay. Nakapadlock ang paa ng kalansay ng 7 taong gulang na batang nahukay ngayong taon. Hindi kalayuan yan sa isa pang kalansay ng isa namang babaeng nadiskubre noong nakaraang taon. Nakapadlock din ang paa niya, pero merong bakal na nakakabit sa may leeg. Nako. Ayon sa mga eksperto, 4 na siglo na ang tanda ng mga nahukay na kalansay. Posible raw na noong unang panahon ay kinatatakutan ng dalawa dahil baka may malubha silang sakit o di kaya hindi nabinyagan kaya itinuturing na vampira. Itinali ang kanilang mga paa sa takot ng mga tao noon na baka balang araw ay muli silang bumangon. O ito, level up ang trick or treat ng mga bagets sa Manila Zoo. At speaking of costume, dako pang malakasan din po ang mga celebrities sa Halloween Gala sa National Museum. Panoorin po natin sa report na ito. Makapanindig balahibo, agaw eksena, at talaga namang very creative. Yan ang tampok sa katatapos lang na Shake, Rattle and Ball, The Alamat Exhibition Gala na ginanap sa National Anthropology Museum kagabi. Ang ilang celebrities at iba pang personalities, kanya-kanyang paandar sa kanilang Halloween costume to celebrate Pinoy pop culture. Isa sa mga nag-standout ang Can't Buy Me Love stars na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano na nag-ala Captain Barbell at Darna. Sa isa pang video, pinusuan ng kanilang fans ang makulit nilang TikTok bonding. Ang organizer ng event na si Team Yap, level up ang Halloween get-up sa pagiging Pinoy horror classic icon na si Lilia Kuntapay sa Shake, Rattle and Roll classic na Yaya. At as usual, hindi nagpakabog ang co-presenter ng event na si senior high star Andrea Brillantes na nagpaka-SRR icon ding si Amalia ang Aswang. Heto pang hindi nagpahuli sa mga paandar des Halloween, ang mga nakakata-cute na mga batang ito na ang trick or treat sa sikat na pasyalan pang Manila Zoo. Pagandahan din ang mga bata sa kanilang mga costume. Kahit si Manila Mayor Honey Lacuna, umatay rin bilang si Snow White. Alam niyo po, dahil in the past few years talaga nauuso na po ang trick or treat. So minabuti naman po ng City Government of Manila na pati ho kami makapag-celebrate po tayo ng Halloween. Total, nakapag-prepare na po kami para sa mga needs natin for Undas. Ayon sa alkalde, ang proyektong ito ay paraan ng lokal na pamahalaan para mas magbigay saya pa sa kanilang mga kabataan. Achieve naman ang goal dahil happy ang pagti-trick or treat ng kids. Para matama yung loob ni Spider-Man doon. Bakit? Pero sobrang dami din na costume. Hindi, wish ko lang sana yung mga politiko every Halloween nakasuot din sila. Oo nga. Makabugan! Pwede hintayin natin next year. Pero ito after Halloween,
Pasko naman, mga kapatid. 55 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagkabalita. Kasama sila Mikey Reyes at MJ Marfori. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.